simbahan nga balaan kami nagkapasalamat sa imong panalangin nga imong gitagana alang kanamo, especially ning particular nga semana. Kami nagkapasalamat sa panalangin sa mga mensahe, sa mga awit nga mong napatalinghugan nga kung sa diin kami nadasig ug na-inspired alang sa paghatag sa mong kagalingon diha kanimo. Tabangin kami, especially kini mong sulugoon nga maoy natahasan sa buak ani atong lesson for this week. Aron kini inaagi sa tabang sa balang espiritu. Amo kining tanan nga masabtan ug makahatag og dugang nga kaalam samtang kami magkapalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Nagkasalamat sa imong pagiguban kanamo. Nagkasalamat sa imong dakong agugma alang kanamo. Ban sa kapasayloan sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. May gabi mga higala ug mga kapaglawom. Welcome no sab dinhi sa atong tulmanontak na sa pagtuon. Atong pagpadayunon ang atong mga topiko nga nabutang nining si manahuna ug ato kanang himay-himayon mga kaigsunan uban sa hinabang gikan sa atong balaang espiritu. So karon nga semana, without any further ado, atong of course makita nato sa atong lesson nga nindot kayo no kay very much kaning na parallel siya sa one of our 28 fundamental doctrines sa atong church nga nagahisgot may tungod sa kinabuhi o kamatayon. But if you notice ang pag-structure sa atong author, very very careful siya kay adunay mga sa tawagan na kanang misconception or misapprehension regarding sa aning nga suwito or ni aning topiko may tungod sa kamatayon. Unsa may ang giingon sa tong author siyang first statement sa introductory part sa tong lesson. Iya gayud kining gidayag mga kaigsunan nga ang kamatayon nga ang iyang opposite or ang kinabuhi whose opposite is actually kamatayon. Dili ni sila actually usay magud makahimo ta og kanang expression ba no? Siguro philosophically na apoy way of explaining this kanang mingon ta nga well kanang death is always part of life no? From the realm of philosophy na apoy sila way of explaining it as to why death is part of life. Okay. Kay ingon sila daw nga once manggod ang tao nga sana kanang matao din sa kalibutan, he's already kanang destined ba? Kanang ano na siya, kanang mura bitaw nga gideclare na siya nga mamatay siya. It may not be right at that moment, but probably in the process of time nga by the nature no nga ana sa iya he will kanang subject is just a death no? Ana siya. So, ang iyang unod mga kaigsunan, mo nang gitawag nga mortal body. So, dili na siya maka-stay for kanabitang hangtod sa kahangturan. So, breaking point sa iyang panahon nga diha ra gid siya kutob. So, philosophically, mao po na ilang panglantaw nga niingon ang uban nga mga tao nga ang kamatayon kabahin sa kinabuhi. Okay. But theologically, na siya'y twist mga kaigsunan. Kay dapat daw ang demarcation sa kinabuhi o kamatayon, dapat ma-separate, ma-alienate siya ba? Kanang significantly. Dapat wala gid daw punto nga mahalo ning duwa. Kay the moment magud nga mahalo ni siya, ang death o ang life, magkaroon siya o kanabitang sort of a misconception. Okay. So, ingon sa tong author, iyang gining gibuyluhan sa pagbungat, ingon siya dinhi, gi-assert niya, nga kanina maingon ta nga kang death kabahin sa kinabuhi, usa daw na kadako nga bakat, no? It's actually a lie, right? Kay ang death, mo niyang argument, is the opposite of life. Okay. So, kung sa logic man gud makaigsunan, nagitawag nga lahi po ng contradictory, lahi po siya ang contrary. Kung mingon mo both are kanang speaking of two opposite things, no?
Ang contrary, ana gyapon no, na yapoy gahisgot gyapon og duha ka butang nga opposite from each other. But if it is a contrary, na siya ay kanang middle term, like for example, hot and cold, ang intermediary ana nga term is actually lukewarm. So mao na siya ang contrary. Pero kung mayingon kag contradictory, wala siya middle nga term, wala siya intermediary nga term nga pwede nimo nga magamit. So pag moingon ka nga opposite siya, it's completely and totally opposite from each other. Okay, di ka kaingon nga black and white, pwede siya nga sa tunga-tunga gray. Okay? Alright, so but in a contradictory term, for example, moingon ka nga finite, simpre o infinite, ang opposite ana is the contradictory term is infinite. So dili ka makahuna-huna og kanang particular term nga mutindog siya diha nga mo-consider na to nga intermediary term. So it's totally extreme, kanang totally different from each other. So when we speak of life and death, logically this is considered to be as a contradictory term. Kay di makakahuna-una og term nga pwede nimo masingit in between. Okay. Pero siguro sa uban nagkaroon sila og kanang theological pursuit nga sana kanang siguro their way of interpreting biblical verses nga relating to this, nakaingon sila nga pag namatay ang tao, part sa iyang nga elemento which is gintawag nila nga soul, mo na siya ang maglakaw-lakaw. So meaning to say, it could also mean nga probably makonsider nila na siya nga murag sama sa intermediary nga sana kanang pero dili gyapon no kay dapat mamatay man jud ka in order for that perceived soul by others nga mohawa sa physical body unya mo na siya ang magsuri-suri. But of course dili na mao ang gitudlo sa ato nga kasulatan, no? So that's why the author iya jud gi-emphasize ang kalainan sa duwa nga bisag unsaon nimo ka maniho-maniho, dili gid nimo makuha og elemento ang usa nga mabalhin nimo sa usa or kanang usa pod nga mabalhin nimo sa usa. So there are two opposite things. Okay. Ang key text nga gigamit sa itong author is makita sa Philippians 1:21. Okay. Kani siya nga teksto, of course, common siya sa adunay wake, no, kanang namatyan. So kung adunay mga bersikulo nga kanunay nato nga makitaan, especially among Christians, kani yun nga bersikulo. Alright, okay. Pero ato ning, the good thing about this is, ato ni siyang lantawon, sa unsa man ni siya nga konteksto, nga gibungat, nga gisulat ni Paul. Okay, para, kung aduna tay mga nagkalailahi nga theological kanang interpretation, understanding about this thing, so, by the help of kanang Holy Spirit, mag-guide ta accordingly. Now, for example, nibungat si Paul. Imagine kaning atong lesson, even last week, no? Or the other week, nagsugod ni siya sa, I think last week, I'm not very sure kung the week before that, last week, wala na kayo ka-check mga kaigsoon, but last week, dili ka punta sa book of Philippians, di ba? If you know this one. And we know the context, the historical context or the social context, nga gihulagway dinhi sa Kapitulo 1 sa Book of Philippians. Of course, na-preso si Paul, kunya naghimo sa iyang letter to the Philippians, meaning mga membro sa Christian Church nga diha mismo sa Philippi mga kaigsuunan. Pero this time, kay kaning 21, verse 21, medyo layo na pud ni siya, no? If you started from the prior verses, para mura siya kanang leading towards the conclusion at the same time into the specificity, kanang specific bitaw nga mensahe ni Paul nga ga-address yun siya og kanang very specific nga sitwasyon. Okay. So in verse 21, ingon din kung if I may read this one from the I believe this is Gideon's Bible. Nagkanayon din makaisunan sa verse 21. For me, okay, there is a comma, if you notice, separated by a comma. So, identifying
kung kanabitang it separates the person who is actually making this declaration. Okay, for me, there's a comma, and then comes the next statement in verse 21. This is a declaration. Okay, to live is Christ. Ang pagkinabuhi, murag is defined by, may nga magugag is, is, you're defining something. Okay, you're like into the structure of a grammar. When you're using the word is, I'm trying to describe something. I'm trying to define something. Gusto na ako nga kanang mo explain of something or something, and this is his way of doing it. So, ang iyang gibutang dinhi, for example, for me to live is actually Christ. So, sort of a subject and predicate. Okay. So, meaning to say, kung tanawon na ito sa konteksto sa Book of Philippians, grabe kayong giagian ni Paul, no? In fact, last week, nakita na ito nga wala gi-expect sa mga kaigsunan. Especially when you read it from verses 9 to 11, grabe yun ang diring gipagawas ni Paul, kanabitang kalainan yun mga kaigsunan, kanang lahi yun nga panglantaw, spirituhanon nga panglantaw, bisan pa nga anaasa sa kanang kangit-ngit nga sitwasyon sa iyang kinabuhi, nga ang mga membro sa iglesia sa Philippi, nag-expect sila nga something, kanang based on natural human experience ang ibungat ni Paul. But ang ibungat ni Paul is something kanang grander, something which they did not expect nga. Instead nga, siguro express ni Paul ang kalisod, siguro express ni Paul ang iyang mga needs, nga iyang fears, o iyang a little of kanang doubt siguro, or mga kabalaka. Pero none of this na-mention ni Paul. Okay, nakita ninyo na. So, na-inspire ang mga kaigsunan kay, in fact, nagpasalamat tinuon si Paul taliwala sa sitwasyon nga naanaa siya. That's the drive of the lesson gleaning from this chapter 1 of Philippians. Okay. So, dili na ito makita. Pag-ingon ni Paul nga, for me to live is Christ, it carries katong mga iyang ipang-ingon dito sa prior nga mga verses. So, that's why, mura siya kanang, it's a summum bonum, no? It's a summary of everything nga iyang gi-express, address to the members of the church at the time, Christian church, mga kaisunan. So, in all circumstances, nga na magid na siya. So, kaya mo ingon mo nga, for me to live, that is a universal statement. Di ba? Pag ingon ka nga, for me to live is Christ, that is a universal statement. Meaning to say, for me to live in all circumstances, I'm giving it all for Him, for Christ. So what defines my life, the life that I live now, the only thing that defines that, insofar as the purpose of that is concerned, ang makahatag rin ng anindot nga definition is actually living for Christ. Not just living with Christ, but actually living for Christ. That's why he said, for me to live is Christ in all circumstances. Although wala na sa diya makaigsunan, but we can surmise that one. And then, he added, there is this comma, after the statement for me to live is Christ, if you notice, na ay comma makaigsunan. And then, gisumpayan na po ng another statement, and to die is gain. Okay. So, meaning to say, kanang mugamit taning panultion or kaning statement nga nagkanayon nga for me to and to die is gain. Remember, the opposite of life is death, and the author is telling us that death is not part of
life. Nor life is part of death. Kay, kung siguro, in a way, kung ang death magod mahimong kabayan sa kinabuhi, so medyo makuluran ang meaning sa life, di ba? Okay. So, karang imong pagsabot sa life, medyo, ma-tainted siya. The same is true with death. So, alright. So, although they are separate, so, ang atong panglantaw sa death, mga kaigsunan, is something, kanabitang lugi kay gain man eh. Kaya ang opposite manggod sa gain is lugi, kanang loss ba? Kanang, wadaan taog kanang, kung sa negosyo pa, nag-invest ta, naguna-una ta nga after several years, mabalik ang atong investment plus plus capital, including the gain. Pero sa kani, lugi gyud mga kaigsuunan. In fact, the deficit pa gyud. So in other words, technically speaking, death is considered to be as a huge deficit in life. Kay, kuan mo siya, kanabitang sana ka ng kawadan ba, kanang kawalan. So, emptiness, mawadaan ka o kanang life, then, of course, it's death. Kay, ang theory magod sa death, ingon nila simple lang sa philosophy, no? Kanang inhale, exhale. Okay, inhale, exhale. Inhale, pag inhale nimo, wa nakaka-exhale, or sometimes, bago man sa exhale, di nakaka-inhale, that's dead. That's how simple life is. So, yan naka-tangible, nga naka-fragile ang life. So, inhale, exhale. So, things like that, mga kaigsuunan. So, that's why, ang una-una gyud sa kanang kasagaran sa mga kaigsuunan kaniadto, loss na siya kanang death. Pero kani siya nganong nag-gain man. Okay. So, in what way nga kani nga kamatayon nag-gain? That's why, in order for you to understand kaning pinulungan nga gain ginansya, ibalik nimo dito sa imong first nga statement. Kay ang imong structure sa statement is you started with Christ. For me to live is Christ. Kaya nga ang meaning ana is in all circumstances, including kamatayon. Okay? So, for as long as nakadiak ang Kristo, bisag unsay imong maagian or unsa may imong sana ka ng what is that in Cebuan kana imong faith ba? Mahitabo sa imong kanang katapusan sa imong kinabuhi for as long as nakaangkla ka diha kang Kristo. Kanang death mga kaigsunan, for as long as nakakang Kristo, ginansya gihapon na. Okay. Kaya nga naman, of course, ang atong lesson nagtudlo nga napamay sumpay. Mao na siya ang gain. Okay, so meaning to say, ang gain sa death, it's not the death per se. Tanawa ha? Let me say this again. Kanang giingon nila nga ginansya sa kamatayon, it's not actually death per se. Kay, bisa kung saan ni mo, may ginansya sa kamatayon. Kay, ato na mabasa sa, especially sa Ecclesiastes chapter 9, no? Nabod sa sinulat ni David sa Salmo, nga pag namatay ka, ay imong memory, wala na yun na, no? Hindi nakakabalik sa imong gipuyan. Well, it's nothing. I mean, it's really, totally, wala na yun siya makaigsunan. Mapitaw ng, nakoy nabasa nga article kaniya to, dili ni siya sa ato nga church. He was a philosopher. Kanang na-diagnose siya o kanang cancer. So, iyang himo is, because philosopher siya, naghimo siya og research or study, nga unsa jud ka ang life ba? Nga kanabitang pag-abot nimo sa face sa death, what is that? So nagsige siya kanang himo og study makaison kay gusto niya i-philosophize. Ang problema wa magi siya reference. Kay wala magoy tawo nga mga provide og kanang data nga makaingon siya nga oy nagdugay ko sa kamatayon mga pila ka tuig or 5 ka tuig or 10 ka tuig og mauni akong na-eksperyensyahan. So nobody can give him that definition. So, later on, being a philosopher, nag-conclude yun siya nga, the moment manggod nga makaabot ka sa imong kamatayon, everything, consciousness, mawala na siya makaigsoon. Kaya, for example, kaning oxygen, no?
nga gidala sa atong dugo pingon sa atong brain, the moment nga it stops that, even if you look into science or medicine mga igsunan, iyan na dyan na ang hindi dyan ka makauna-una panganap another kanang iota of life after nga mahuman na siya nga sana siya nga sistema sa imong pagkinabuhi. So, the moment nga you lose or someone loses his or her life, then that's the end, mga kaigsunan. Wala na, magiging ka the end, wala na naisumpay after that, kaya the end naman. Alright. So, in other words, wala gyud gain sa kamatayon. That's the thing. Pero ang gain, alright, nasa atong ginapaabot. That's the thing. So, doon nga namatay ka, pero dili na siya angay totally kabalak. Although, of course, we really have to express our pain kanang atong kaguol, mamiss na to ang person. Tawhan, natural man na nga atong ipagawas ang atong kasakit, atong kamingaw, atong ihilak. Okay? Okay na siya makaisyon. That's a healthy thing. Pero kanang mag-ununat ang kamatayon itself is gain. I think it's not, no? But I think gain is that telling us that death is not the end of everything. Okay, insofar as this teaching of Paul is concerned. Like for example, grabe nga persecution ang giagya ni Paul. In fact, he was on the brink of thinking, mamatay na gid siya makaigsunan. I mean, sa iyaning, for example, ingon siya nga, he detailed the sufferings up to the time in prisons more frequently, in deaths often. Grabe good. From the Jews 5 times, I received 40 stripes minus 1. Grabe nga, bunal ni makaigsunan. 3 times I was beaten with rods. Unya kanira bang panggobyerno kanila ito makaigsunan kanang giuna-una kanilang kanabitang prisoner ka, may nakahimo kag dako kayong offense sa ilang pamalaod. Grabe kayang punishment. And once I was stoned, and 3 times I was shipwrecked. A night and day I have been in the ship, in journeys often in perils of waters, in perils of robbers, bisan pa sa mga kawatan, sa katalagman, sa akong mga kauban sa nasod, sa akong gikanan, kauban sa mga hintil, sa syudad, bisan pa sa kawanangan in wilderness, in perils in the sea. Grabe nga mga katalagman makaigsunan, bisan pa sa mga dili tinuod nga mga kauban sa iglesia, false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness, often hunger and thirst, in fastings, in cold and nakedness. Grabe no, sa 2 Corinthians 11:23 to 27. But, despite of this, ingon si Paul, my deep concern for all the churches, ingon siya ato gayud nga sana kanang madaog kaning kalisod nga atong giagian kay bisan pa nga mamatay ta og atong angay ato ra gyud andamon ang kagalingon nga samtang kita mag-aalaga diha sa Ginoo nga we never know nga maabot na siya. But let us not consider that death is something kanabitang is a concept of malugi ta. It's actually a gain for as long as nga kanang atong kamatayon namatay ta tungod sa atong pagunsaman pagserbisyo diha sa katawhan sa Ginoo. So that what makes death gain kay naamay atong ipaala kani atong paabuton mga kaigsuonan. Okay. So mo na siya nga ingon siya nga to die is actually gain. All right. So di na ito napadakoon kay Wednesday naman ron. Inyo lang pagabalikan, no? Kaning Tuesday, Sunday o Mondays lesson. Madto na sa diretso din sa Tuesday. Ang atong, what is this nga, Tuesday's lesson, nagisgot may tungod sa being confident. Tinuod siya. Ganong, grabe gud ang iyang kaning kumpiyansa mga kaigsuunan. Pero atong lantawon kay, it's not a usual kind of confidence. Kaya sa mga grabe, taas of confidence, no, siyang kaugalingon. That's another thing. It's another way nga mo kanabitang makahimo ta og kanang establish og
kanang dako kay nga pagkumpiyansa on someone or on something, especially sa ani nga kapanahunan. Okay. So, number one is, kung ato ni pagalantaon kanina Tuesday's lesson, kalabitang confidence beyond circumstances. Okay. Muna siya ang being confident, mga kaigsunan. Usa man ning pastor, usa man ning beyond kaning circumstances. Kaning confidence bitaw kaning ato bagong kumpiyansa kana makaingon ta nga magkaroon bitaw tag confidence atong kaugalingon makaigsunan. Ang ibig sabihin ana is of course kanang natay control, di ba? Kanang it's easy for us nga makaingon ta dako kay ko kumpiyansa nga yana na siya or may ani ni because we are in control of something. Or another one is kanang predictable ba siya? Di ba? Kanang predictable siya nga akong, for example, na ako'y pagkahimuon, makita gid nako nga mao ni ang mo resulta. So predictable. So it gives us kanang more confidence atong kagalingon kanang especially sa pagdumala and so on and so forth, di ba? Kung maghimo kog program nga mao kini. So ang resulta ba very very predictable siya. So, the moment nga makita nato ng predictability sa atong gihimo or sa atong gibugna, mas dali ta maka-develop og confidence sa atong kaugalingon or bisan pa sa atong sa atong paggakom sa pag-dispose sa atong duties and responsibilities. Alright. Or kanang success. But kaning confidence ni Paul, di ba, ang atong confidence exists with certainty. So, dapat sigurado yun. Pero kaning beyond circumstance, mga kaigsunan, kanang being confident, kaning kay Paul, nag-exist ni sulod sa gitawag na to nga uncertainty. Kanang walay kasiguruan ba? So, grabe no, kaning tanan nga makita nimo sa life ni Paul, grabe yun kanang dagang kay mga kabahin sa akong kinabuhi nga kanabitang opposite siya mga kaigsunan. I mean, personally, sa akong pagkinabuhi nga nagkaroon sa kuha. Kaya ang iyang kumpiyansa na build up sa kaning prinsipyo sa kaning pag-exist sa uncertainty. Kay lagi, mas dali ta magka-build up o kanang kumpiyansa kung adunay kasiguruan. Pero kung uncertainty beyond circumstances nga, dili na ito ma-predict mga kaigsunan kung sa'y outcome ani, that's something is like, for example, imprisonment. Uncertainty na mga kaigsunan. Makagawas ba ko din niya? Okay ba? Siguro mas maayo nga makakuha kong maayo nga abogado, no? Kanang bago nakapasar siguro sa bar, nga kanang maayog yun, kaya para kanang gikan yun sa kanang prominent nga law school, kaya pa madipinsahan kung sakto, siguro mga kaigsunan mo raise sila og funds, no? Kaya para maka-represent well sa kuha, but wala niya na nahunaunaan. So, ang iyang imprisonment, makonsider na siyang uncertainty, ang iyang possible nga execution, wapon siya kabalo makaisuan kung ma-execute ba siya, mamatay ba siya dito, kanang iyang pagbitbit sa iyang mga kanang pag-suffer ba sa iyang kaugalingon, that is also nga gi-consider na to nga uncertainty. Alright. So, ang kining kumpiyansa sa kanang kasagaran nato makaigsunan, mo depende ni sa kanang atong autonomy. Kana bitang independence ba? Gusto na itong ako ani, so mao gina ang atong gi-master. However, let me say this again, kaning kumpiyansa ni Paul makaigsunan. So meaning to say, dili siya wrong nga mo build up ta og confidence. Ang point lang is, unsay point of reference sa atong confidence. Okay, asa man naka-point ang atong confidence mga kaigsunan. So, ang kumpiyansa ni Paul, kung yung pagalantaon din sa itong lesson, of course, that is relational and theological. Nganong relational man and theological? Kung relational, dili ni nakasintro sa kong kaugalingon. Di ba? Kay relational man. So, na another being nga gi-presuppose dito sa pika side, nga maoy naka-build up sa akong kumpiyansa. Okay. Pero kaning kumpiyansa didto na nagpaingon ana nga object, another being, mga kaigsunan, nga maoy nakapadasig kanako sa pag-build up sa akong confidence.
Okay. So, kani nga klase nga on confidence, because it is relational and theological, it is anchored in God's faithfulness. Sabi no? Ingani biya atong 10 days of prayer, naka-angkla siya sa kanang walay kupas nga pagpalangga sa Ginoo kanato, kanang iyag yung kaning faithfulness nga grabe gyud iyang pagka-faithful kanato, rather than nakaangkla sa human ability. Okay. Mao tong siyempre uncertainty, usually magod pag uncertain, dili maglisod ta og build up o kanang confidence, di ba makaigsunan? Kay unpredictable man. Wa ta kabalo unsay namatay ba ta, kung muadto ta didto as missionary, unsa ka ano, unsa grabe ra ba ang balita nga ako madunggan gikan ana nga nasod nya mo-bisita ko didto or mo-serve ko for a number of years, unsa ka, I mean, very uncertain. So, magkaroon ka og doubt, nama gina, di ba? But ang gitudlo sa to sa Ginoo sa kinabuhi ni Paul is kanang building up confidence which is actually anchored in God's faithfulness rather than sa human ability. So therefore, kaning confidence dili ni siya gitawag nga self-assurance. Dili ni siya gitawag nga self-assurance, but rather, this is called as God's assurance. Right? Let me say this again. Not really, sometimes, using of terminology, nga makaingon ta nga self-assurance, but rather, alang sa kuha, mo ning gitawag na to nga God's assurance. So, if it is anchored on God's faithfulness, on God's assurance, kay uncertain lagi, unpredictable lagi. Kanang atong panglandaw sa unahan, di gid nato makita, ma-execute ba ta, makauli pa ba ta sa Pilipinas, kung mo serve ta as this one, no? So, despite of the uncertainty and the unpredictability of the situation, kaning confidence nga atong na-develop, nga naangkla diya sa Ginoo, mahimo na kani siyang kanang a confidence, not kanang confidence nga kanang absence of fear. Dili siya absence of fear, but rather, it is the presence of our trust in God. Okay? Namagin ang fear, mga kaisunan, kaya di mo na ingon nga matanggal na ang kaisog. Kaya, ang human nature, mga God, will kanabitang very complex siya ba to explain, very delicate, no? Grabe kayo siya sana kanang abstract kaayo kay grabe kayo ang mga elemento nga naga-intertwine diha sa human nature nga if you put them all together, ang bent gyud sa human nature is going the other way. Pero ang sa God pod nga bent is going the opposite way. So the fear na magina siya permi bisag sa sigilanon ni King Jehoshaphat, mabasa ka sa Chronicles, katabi ang gisulong sila sa mga Amorites, Moabites, nag-declare biya siya nga nahadlok siya mga kaigsunan. Ingon siya nga, nahadlok siya. Pero ang niyang kahadlok, na-shift dito sa Ginoo. Kita mo na? So, it's not the absence of fear, this confidence, it's not really more about the absence of fear, but rather, it talks about the presence of trust, mga kaigsunan, diha sa atong buhi nga Ginoo. So, in other words, while nga napatid sa kalibutan, just like sa giwalin ni Paul, o sa mensahe nga natong nadunggan kinang buntag, no, from Dr. Oliver, madunggan nato na after this, kay pagabalik ko na makaigsunan, ang real issue sa kalibutan kung ano, up to now, grabe gyapon ang mga problema nga itong gatubang, nga bisan kanang maminatud na kita sa itong paglantaw diha sa Ginoo, grabe gyud itong pagserbisyo sa Ginoo, pero nganong usahay namang gyoy problema nga maabot nga wala na ito damha. Nga usahay makahuna-una ta, nga nganong gialaw man sa Ginoo. Kay lagi, naapata sa kanang great cosmic battle, nga ang nata sa kalibutan, nga ang ruler sa kalibutan, mao ang the prince of darkness. Not only that, nabagid din sa kalibutan ang away sa good and evil. Imagine that. So, na-sandwich ta mga kaigsunan. So, di ba? So, dili sayo na atong kahimtang. That's why when you look at into chapter 1,
it really presents the issue of the great controversy. Yan, here. So instead of kanang running away from suffering, although by real practice, di man kita ka run away sa suffering. Because ang suffering, mas kusog pa na mo dagan sa tuwa. And in many cases, ma-absent ang mga kaigsunan. Di ba? So, walay tao nga makaingon nga wala siya nag-suffer. So, nakalaylahi og degree ang atong point of suffering. But the point is, naadyo na siya kay anuman. Naipit lagi ta dinhi sa gitawag na ito nga cosmic battle. It's a battle between good and evil. Dinigid sa kalibutan na kung sa din anaata mga kaigsuunan. So that's why Paul is trying to teach us nga, number one, in the midst of this suffering, tungod sa cosmic battle, sa issue sa great controversy mga kaigsuunan. So kung wala ang Ginoo, alright, without God, kaning suffering tends mo, ang iyang paingnan ani is towards absurdity. Di ba? Imagine ragod na. Grabe mong, wala mong tagampo nga na may tabo sa tuwang ngilngig kayo mga kaigsunan. Pero hypothetical lamang. For example, ang natabo kay Job, mga uban nga mga Bible characters sa Bible, nga dili ordinaryo ilang giagian, mga early Christians sa Dark Ages, mga kaigsunan. Imagine that. Kung nagbasa ka sa church history, sa Dark Ages, mga kaigsunan, usa daw sa mga, I read this, nakalimutan lang ako pangalan sa author sa church history, usa daw sa rason kung anong nag-multiply ang Christianity makaigsunan, abi ninyo asa nitabo, didto sa stadium sa Rome, kay natingala ang mga pagans, ang mga Romans, samtang gilantaw nilang mga Kristiyano didto nga gibahog sa hilabihan kagutom kay nga mga wild animals makaigsunan na gutom jud kayo, unya gibuyan gipangakon sila. Wala man gyud sila makita sa ilang hulagway nga kasuko kanabitang enjoyan nila makaigsunan kay theater magud do. Wala gyud. Instead, ang ilang nakita gyud sila mga panghulagway nga imagine that naa ka sa tubangan sa usa ka dako nga Lion King nga wala gipakakaon siguro sa sulod sa usa ka semana, I don't know. Ako ra po ng imagination. Unya nakita nila kani gwapo ni tanawan ni kay kuya ni. Unsa kay sige, grabe sining kita yan or whatever. Pero makaigsunan, ang ilang hulagway nga nakita, it's something very, very positive. O when the message sa gospel nakaabot sila, ha? Dali na kayo sila nakadecide sa pagdawat kang Ginoong Kristo nga ilang personal nga manluluwas. Because of that influence. See? So kung without God daw, kaning suffering nga atong gibit-bit karon makaigsunan tends toward absurdity. Kana bitong murag. Wala, kuwan siya ba? Kanang, dili na to siya mahununaan, pwede na to siya ma-turn into positive thing. Pero with God, tanaw si Paul, despite nga nagsuffer siya makaigsunan, if you look into chapter 1 of Philippians, wala ni siya nag-turn toward absurdity makaigsunan. Kaya with God, ay suffering, mahimo ni siyang kanang gitawag nato nga partisipasyon sa usa ka dako nga sugilanon. Okay. So with God, suffering kanang ingon nila becomes participation in a larger story. Grabe, no? Instead nga aton ta siyang i-isolate kay dili siya maayo morabitaw, dili makahatag og ginansya or lugi gyud kay suffering baya. Pero with God makaigsunan, mahimo siya nga kanang participation in a larger story nga kanang suffering, mahimo siya nga kanang pamaagi nga ang mga tao nga makakita ana nimo unsa man ang ilang makita dili na ang suffering apan ang Ginoo nga maoy hinungdan sa imong pagdaog sa imong giagian mga kaigsunan. So dili siya absurdity. Kanang wala hinungdan ba? Absurdity mga kaigsunan. Okay? So that's Tuesday's lesson. So again, no, kanang ang confidence pod magatod kanato ngadto sa unsaman sa kanang kagawasan. If you read our lesson for this week, pila to sa basa, no? Sa Philippians chapter 1. Actually, mas maayo nga mabasa na tong the whole chapter mga kaigsunan. So,
freedom is actually the ability to choose without constraint. Mao mo ginatong definition. Di ba? So kung naay constraint, wala ay freedom. Kaya may nagpugong mga kaigsunan. Pero Paul, ang iyang introduce din yung mga kaigsunan, bisan pa nga naa siya sa kulungan or bilang usa ka binilanggo mga kaigsunan, pero iya gyapon na paggawas ang another kanang deeper meaning sa freedom. Grabe, no? So, deeper reality ba? Deeper meaning sa freedom despite sa iyang sana kanang kasinatian bilang usa ka binilanggo. Okay. For example, usa man nga klaseng freedom, pastor. So, number one is kanang freedom kanang from fear of death. Makita man natin kay for me to live is Christ, ingon siya dinhi, and to die is gain. So, Christ will define the consequence of his life regardless of what is going to happen to him. Mao man na siya ang philosophical nga explanation to that effect. So, freedom, kung yan siya nga klase, bisan pa doon ay mawala sa tuwa, pero kung ana siya di kang Kristo, of course, 1 Thessalonians 4:16 and 17, pag-abot ni Ginoong Kristo makaisunan siyang ikaduhang pagbalik, katong mga tao nga nangamatay nga naa diha kaniya, iya katong banhawon mga kaigsunan. Of course, klaro na dito. Asa man paingon? Of course, dito sa John 14, sumpay na dito. Dito sa Pinadayag 20, sumpay na dito. Pinadayag 21, napo na dito mga kaigsunan. So, all of this can explain where these people are going after God would resurrect them from death, mga kaigsunan. So, freedom from fear of death. Number 2 is freedom from the tyranny of self-preservation. Kanang dapat makagawas manggudta sa atong kasanayan nga panguna-una kanang the tyranny ba kanang usay ang ingon sa usa ka philosopher kana daw pain nara na sa atong body. So kanang pain ma-feel nato na sa atong body. Pero kanang suffering daw na sa atong una-una. Meaning to say, kung na sa atong una-una, pwede nga ako mag-suffer ta pero maka-choose ta nga stable ang atong kanang panguna-una. Bisan pa nga naata sa suffering, kinaman sa mind, mga kaigsunan, so therefore makapili ta gaun sa man na mahimo ta nga peaceful gihapon diya sa Ginoo. Right? So it's a matter of choice. So that's why suffering, pain, they said, kanang kasakit katong gagyan, of course sometimes it is inflicted on us, but we can still go beyond that. Mo na nga a deeper meaning of freedom. It's not that pain is constraining us. Kana bitaw nag-constrain nato sa atong pagpadayon, sa atong pagtuo sa Ginoo, nga despite of this, grabe, things like this. So look at Job. Ingana makisya nga, despite sa kalisod nga gyan ni Job, apan makaigsunan, iya gihapon na angkon ang saman kagawasan. That is the deeper meaning of freedom. Nga mauusab ang na-experiensyahan ni Pablo, especially sa katong naa pa siya sa bilangguan. It was a very difficult kind of situation. And number 3 is kanang freedom to live fully for Christ. O mo na siya kanang kagawasan nga magkinabuhi ta nga kanang kinatibuk-an gyud alang diha kang Kristo. That's a freedom. So it's a choice, meaning to say, kaya nga ang suffering is in the mind. So, yes, that's a reality. Suffering is a reality, pero pwede na ito dahil makikisunan nga matwist na siya, nga makaangkon gyapon ta og kagawasan, nga magkaroon tag kinabuhi nga fully kanang it's a life that is fully surrendered and dedicated ngadto kang Ginoong Jesucristo. So that is the deeper meaning of freedom. So, in this cosmic battle between good and evil, nga in many ways, mo resulta sa suffering sa katawan sa Ginoo makaigsunan. But, again, ladies and gentlemen, we can still experience freedom. Number 1, from fear of death. Freedom from the oppression of self-preservation, bitang self-confidence. Okay, kanang dako kaya atong kumpiyansa sa kong kalingon. And then number 3 is kanang freedom to live a life kanang
fully surrendered to Jesus Christ Himself. See that? So that's why to die is gain. For as long as you live fully for Christ. So, freedom. Oh, that's the meaning of freedom. After death, there is a promise of what? A life, kanang spend, kanang a life eternal, na ma-spend na to diya sa Ginoo when He returns and claims us mga kaigsuunan. Of course, 1 Thessalonians 4:16 and 17. Mo na nga, dili ginatinod ka ng immortality. So, kaya bisag, moad to kag science, dagan akong napaminawan nga lecture, bisan sa Harvard University nga hall, mga kaigsunan, nga nag-discuss mao sa human consciousness sa mind, mga kaigsunan. Ang ilag yung theory, bisan pag mga atheist na nga scientists, nga basta mamatay ng tao, nag consciousness pa nga may tabo diha sa tao. You can, that's a science, mga kaigsunan. Adto ka na sa YouTube. Dalaw ka sa mga lecture sa Harvard University nga mga bantugan, nga mga prominent, nga mga psychologists, or unsa pa na nga ilang gi-specialize sa ana nga pag-study mga kapaglaom. See? So, that's our lesson. And then, in Wednesday, imubo naman itong panahon, ang gi-emphasize ni Paul din which is actually stand fast in unity. Ako lang i-summarize gamay mga kaigsunan. Unsa maning stand fast in unity. Ang gingon din ni Paul sa iyang sunalad din is, iyang gi-urge ang mga magtutuo to stand fast in one spirit. Dili ni siya kanang gitawag na to nga passive nga harmony. Basta lang maka-unite lang. Nga, mo-unite lang ta sa panahon sa 10 days of prayer, di ba? Mo-unite lang ta kay tungod ang atong Pangulo, nagtawag sa aning panahon, nga kung sa diin, mabutang na to ko galingon sa aning katuyuan. But that's so good. But dili ni siya passive harmony. But this is an active, kaning gitawag nila nga stand fast in one spirit, active resistance against fragmentation and external pressure, mga higala ko. See? So, kanang shared orientation toward Jesus Christ. Kaya kaning fragmentation, bisag sa atong 10 days of prayer, maglisod ang bala ng Espiritu ug puyo sa atong kagalingon. You read that in Acts chapter 1. Prior to the coming of the Pentecost, mga kaigsunan, kanang the Great Awakening, kay, naman ko tayo mission, di ba? Atong mission is, of course, to proclaim the good news of the death, the life, and the resurrection of Jesus Christ, and the coming of Jesus Christ. Di ba? Mao man na ang gospel. So, dili lang sa resurrection. Ano supay? Ang coming, pagbalik ni Jesus Christ. Mao nang climax sa itong, mao na gain, mga kaigsunan. Mao nang gitawag din sa itong lesson nga, gingon ni Paul nga gain. Kaya ang kamatayon wala na maginasilbi makaigsunan. Wala na siya. There's nothing makuha pa nimo sa kamatayon. Wa magi-gain sa kamatayon. Pero ang gain sa kamatayon is, kanang bisag mamatay ka nga nakang Kristo unya, natay gipaabot nga mao ang iyang ikaduhang pagbalik. Kanang pagpuyo with Him in eternity. So, dili lisod na nga mag-fragmentalize, kanang bitang ma-disenfranchise ta, o kanang bitang mag-iya-iya ta. Okay, dili man na mo ang trabaho sa Ginoo. Okay, kaning Trinity mo dapat nagi ng Trinity. Kay kung in the absence of this kanang pagtulunan makaigsunan, di maglisod taog kanang explain pag-ayo sa deeper meaning sa unity, di ba? So ang unity gyud makaigsunan is kanang deeper meaning sa unity nga gitawag nila nga it's a resistance against fragmentation and external pressure is ang model ana is makaigsunan is God the Father, God the Son, and God the Spirit. Mao na siya makaigsunan. Walay higayon nga usa nga nag-create og kanang fragmentation, nag-create og problem or pressure nga mag-introduce nga magbulag-bulag, mag-iniyay sila ba? Dili pwede. Kaya even if you read the Bible, mao na nga diya sa Acts chapter 1, pagkayab ni Ginoong Kristo nga do sa iyang sa langit, pagbalik niya sa iyang gingharian, iyang yung gisaad, no? Ang pag-abot sa balaang
Espiritu. That's another segment of the work of salvation, mga kaigsunan. So, unity is very important. Kay they themselves, the three of them, have always been united in one purpose and in one mission. Okay. So, I think, wala, namamantay next nga discussion, mga kaigsunan. Wala na tayo igo pang nga panahon nga atong i-continue din ato lang kining pagabalikan this coming karong Friday, and hopefully Dr. Elvin will join us this coming Friday. So ako lang pagabasa ng John 17:24. Nagkanayon din Father, I desire that they also whom you gave me be with me where I am, that ye may behold my glory which you have given me. All right. That the world may believe, that the world may know that you have sent me. That is the thing. That is the paradigm shift in building confidence, mga kaigsunan. Dili sa atong kagalingon, but mo shift siya ngadto kang Ginoong Jesucristo. That's the essence of kanang gain. Kay bisan pa nga, kay kung naata diha, ay sa magyapon sa kinabuhi ni Pablo, mga higala ko. Bisag unsa nga sirkumstansya sa kinabuhi or hagit sa kinabuhi nga maabot ka nato. Even sa point sa death, makaigsunan, makaingon yun ta nga everything of this will always be for the glory of God. Atong idako atong mga ulo sa closing prayer. Heavenly Father, we thank you so much for the moment of being with you. We have so many challenges in life, but we thank you that in the midst of this, we can hear your still small voice telling us that there is hope beyond the circumstances that we are going through in life. That there is even gain in death for as long as we are there with you. We are with Jesus Christ. Because there's a promise of an eternal life. So, everything in life, everything in Jesus Christ is a gain for all of us. So thank you, dear Lord, for giving us this opportunity to commune with you. You're a great God. Akong giampo ang atong mga viewers, mga tigpaminaw, asa man sila karon nahimutang, unsa man nga mga lula ng ilang gipasan. Tabangin sila Ginoo, walk with them, that they may feel the purpose of why you are there for them, even in the midst of pain and suffering. And this situation where they are in right now will bring their experience to your honor and to your glory. Thank you, dear Lord, for forgiveness from all our sins. Because many times we doubted you, sometimes we developed this self-confidence. But now we realize how important it is to transfer that confidence in you so that our experience will be more greater than it is now. In Jesus' name we pray. Amen.